ito po yung kanilang, ito yung sinasabi ko na mga style ng mga Ensimada vloggers. Ganito sila mag-isip, lahat sila ganito, kaya ako nadududa para may kumukumpas eh. Tingnan nyo ang kanilang ano, ha? Pakinggan nyo. Po guys sa Dumaguete City, it is not because lack of security. Kumbaga hindi po stable yung kanilang seguridad. Pero sa akin guys, in my own and humble opinion, according to my analyzation, feeling ko another step of drama na naman ito. Yes, tingnan mo, in my humble analysis drama na naman daw ito. Narinig po ba? Drama daw, okay? Kasi yung dati sa Bulacan na-cancel, hindi raw totoong kinancel yon. Drama lang. Eto, na-cancel na naman, pero matutuloy, di umano. Pero drama na naman. Tingnan nyo kung gaano. Ayoko na. Kasi sabi siya, wag na daw ako magmura eh. Hindi raw professional. Kaya may nag-advise sa akin, hindi raw professional pag nagmumura. So hindi na ako magmumura. Ganun na lang. Para may may kuliling. Hindi naman mura, kuliling. Sige. Tingnan nyo naman yung argumento. Guys, na na-cancel pero nandito guys yung drama. Nandito yung objective nila. Tingnan nyo yung mayor ng ng Dumaguete na si Mayor Remulyo. Ay grabe. Pag Remulyo, pare-parehas ata Mayor na Remulyo. Ayan. Ito yung nag-cancel. Okay na, tapos okay na. Tapos nag-iba daw. Tingnan nyo guys yung inendorso niyang kandidato. And up to this moment, diba search nyo, ano nakalagay? Liberal. Liberal Party po, itong si Mayor Remulyo. Yan, yung mayor ng Dumaguete. Yung mayor po ng Dumaguete is liberal up to this moment. Tapos, yung governor po nila doon, na si Chaco, ay isa po, miyembro na po ng PFP. Miyembro na po siya guys ng PFP. Diba? So bakit pa baka, you know what guys ito kasi yung target ni Duterte, kagaya ng nasa Bulacan. Alam niya naman yung Bulacan, solid BBM. Diba? Alam niyo naman na solid na Makamarcos. Ganito sa pangalawang senaryo, nakita ko na agad yung pinaka-main objective dito. Pupunta sila sa mga lugar na mga ayaw sa kanila. Kasi ganito guys, kung gusto mo lang naman magkaroon ka ng prayer rally, for sure ako pupuntahan mo yung mga lugar na sa'yo, yung welcome ka. Ayun! Ang galing ng argumento nito. Anong babae? Hindi ko alam eh. Parang babae siya. Okay, so ito yung argumento nitong babae na to. Yung pinupuntahan daw kasi natin, kita mo yung Bulacan daw, pro BBM yon. Bakit kasi kayo doon nagpupunta? Ito naman sa Negros din, pro BBM naman. So drama lang daw. Kaya ibig sabihin, ba't hindi kayo pumunta doon sa malakas kayo? Loy. Ang ginagawa nila ngayon guys, pumupunta sila sa lugar na kung saan hindi sila welcome. Tapos pag hindi sila panayagan, mag-feeling victim na sila. Ganun yung gagawin nila eh. And then after nila mag-feeling victim, papainitin nila yung galit ng kanilang mga supporters. Yan na argumento nila ha. Okay, pupunta sila doon sa hindi sila welcome, tapos hindi sila papayagan, tapos mag-feeling victim, tapos gagalitin. Okay, basagin ko yung argumento na yan. Bakit takot kayo na sinasabi nyo, yaan ay teritoryo ni BBM at ang magrarally ay Maka-Duterte? Sa argumento mo, babae ka ha. I don't know kung babae. Basta I think so, babae siya. Okay? Teritoryo ng BBM. Anong kinakatakot nyo? Bakit hindi nyo nagbigyan ng permit? Ito po kasi wala sa teritoryo o wala teritoryo ng Duterte o teritoryo ng BBM. Hindi po teritoryo ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, karapatan. May karapatan po magpahayag. Nasa batas po yan. Bago ka pa pinanganak, bago pa na-elect yung mga sinusuportahan mong politiko, yung batas na yan, nandiyan na yan. Hindi naman sinasabi na kailangan mong gawin, kailangan ka mag-rally doon lang sa teritoryo mo. Diba? Kuliling. So, ibig mong sabihin, si
Tatay Digong kailangan sa Davao. Si Marcos dapat sa Lawag. Ganun ba? Anong klaseng argumento yun? Tapos magdadrama. Sasabihin. Tapos, gagalitin ng taong bayan. Tapos sasabihin nyo, konti naman na nag-a-attend. Tingnan nyo ang tapang ng Maysug. Kaya nga Maysug eh. Alam nyo bakit Maysug, di ba? Kasi may tapang. Isipin mo, pupunta ka doon sa hindi mo teritoryo. Pupunta ka doon sa teritoryo mismo. Sabi mo nga, ng Marcos, BBM, pupunta ka sa teritoryo ng BBM. Ipapahayag namin yung aming nararamdaman. Masama ba yun? Illegal yun. Karapatan ng bawat isang tao yan. Di ba? Kung sa tingin ninyo, teritoryo niyo yan. Di ba? Kita mo kung gaano katapang ang Duterte. Yung iba sa inyo, sasabihin, wala, hanggang Davao lang kayo, hindi nyo naman kaya sa ibang lugar. Pag pumunta ka dun sa sinasabi nyo teritoryo ni BBM, sasabihin nyo, ba't kayo pumunta dun sa teritoryo kasi? Ginagalit nyo lang ang taong bayan. Diba? Kung sa tingin nyo, teritoryo yan ni Marcos. Bakit hindi nyo gawing tanga yung mga magrarally dyan na Maysug? Ibig sabihin, kung totoo yung argumento mo na si Marcos ay teritoryo yan, lalangawin yung rally na yan. Tama o tamang-tama? Bakit takot ka? Bakit takot kayo? Bakit takot mga Ensimada? Bakit takot ang mga Tanso? Hayaan nyo mag-rally. Teritoryo pala ni Marcos eh. Langaw ang mag-a-attend dyan. Di ba? Tama ba yung argumento? Kayo na umusga. Kahit sa mga bashers, kayo na magbusga. Sino mas tama argumento? Hayaan mo lang gawin. Ibalita nyo. Tapos na istorya niyan. Titigil na yan, Maysug na yan. Walang tao eh. Mapapahiya. Ano kinakatakot nyo? Para mo sinasabi, hindi ka addict, pero takot ka sa drug test. Ganon, contradicting eh. Iba yung sinasabi mo, iba yung ginagawa mo. Meron ba namang sober? Meron ba namang tao hindi nagdodroga na takot sa drug test? Wala. Sasabihin mo, teritoryo nyo. Takot na takot kayo. Ayaw nyo magparali. Ano yun? Di ba? Pakagawa ng mas malaking rally para mapapatalsigin si Pangulong Bongbong Marcos kasi target nila this June or July. Kaya nga double time na tong mga to. Kayod-kayod to the max. Na nagigets nyo ba guys yung punto ko? It's not about prayer rally anymore. Kasi tapos na yung ano nila eh. Tapos na yung banat nila. Di ba yung banat nila na pulveron? Di pa. Nandoon eh. Di pa tapos yung banat nila. May banateros pa. Antayin mo. May banateros pa. Relax ka lang. na Senate probe na. Diba? So, ang ginagawa na nila ngayon, guys, siguro plan D, plan E, plan F na sila. Kasi hindi nag-success yung plan A nila, which is yung Codita. Yung plan B. Hindi na nag-success. Tumitira din kaya ito ng ano? Hindi, ng kape. Iba bilib na ito sa sarili. Kailan na withdrawal of support, hindi nag-success. Ano withdrawal of support? Parang ano yun meron bang withdrawal? Separation for Mindanao para hindi nga makapasok ng ICC, hindi nag-success. Ang dami nilang plano, guys. Yung tipong nakipagbate, itong si Digong na tinatawag niya na mabait naman si Marcos, ganyan-ganyan. Hindi din nag-click. So it's either nasa, sila, madami yung plano, guys. I think nasa plan F, o basta A, B, C, D, E, F, G, F or G na. Nandun na sila sa mga plano nila na yun na hindi nga nag-pursue. Pero nga, guys, ano pursue? Ano pursue? Unang sapatos? Nagulo ko. Bakit tayo napunta sa sapatos? Ba't usapang sapatos? Susmar. Sige, ano yung unang sapatos? Sa inyo, another political drama ito. Pupuntahan ba naman nila yung mga lugar na hindi sila welcome? Pwede ba naman sila mga ego? Diba? Pwede silang pumunta sa mga lugar na kung saan welcome sila, doon sila magpa-rally kasi tsaka kung madaming a-attend dyan. Madami ang dadalo dyan. Ang problema ngayon, guys, pinupuntahan nila yung mga lugar na hindi sila welcome. Pag hindi sila pinayagan, mag-rally sila. Pinauulit-ulit mo lang, pinauulit-ulit mo eh. Di ba? Uli.
Doon kayo para maraming dadalo. Tapos pupunta kayo sa naulit na sabi mo na yan O sige. Nakaka-generate ng galit ng anger sa ating presidente na siya, one of the reasons... May nag-message dito. Pag drug test na yung babae, bangag na yan. Oy, magpa-drug test kaya ito. Wag na. Mas lumakas pa sila. Kaso nga lang, ang problema dito, 20% lang kayo. Paano yan? Ito, may paparinig ako. Former President Rodrigo Roa Duterte, ang pangunahing dahilan ay kulang daw po ang kanilang kapulisan para masiguro ang safety at kaayusan sa nakaplanong pagtitipon, alam na pagbati sa lahat. Maisog namin pinapaalam sa lahat para masiguro ang safety at kaayusan sa nakaplanong pagtitipon na dadaluhan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Siyempre guys, diba? Kapag hindi ko na lang makakita kung saan banda, pero nagtatawa pa siya dyan. Tinatawag niya pa ng names na hindi daw natutuloy yung maisog. Every time naman na eto, panoodin lang muna natin ang video. Pakita ko lang muna sa inyo guys, no? Nag-post si Harry Roque at kulang daw ang kanilang sa pakiusap dahil... Gusto ko hanapin kasi pinagtatawanan niya. Alam mo, eto lang sa akin. Sana sa mga vloggers, at sa mga broadcaster, sa mga mamamahayag, huwag po tayong natutuwa pagka merong pinipigilan magsalita. Kaya yan ay pro-administration or opposition, hindi tayo dapat natutuwa. Hindi tayo dapat natutuwa sa mga binubusalan ang bibig. Kaya yan ay kakampi mo, kaya yan ay kalaban mo, kaya yan ay pro-admin, kaya yan ay anti-admin. Huwag kang matuwa pag nagbibigay ng fake news. Pero kung binubusalan ang isang legal na rally, hindi dapat natutuwa ang kung sino mang broadcaster or vlogger. Hindi tayo dapat kinukonsinti natin 'yan. Hindi po magandang at pinagtatawanan natin yung rally. Sabi mo, hindi, Coach Oli, bias ka. Kasi alam mo titirahin yung Marcos. Alam mo titirahin diyan. Pero kunwari tungkol sa inyo, kokontra ka rin sa rally. Hindi po. Ito sasabihin ko sa inyo, hindi. Alam mo, lumalabas yung usaping magrarally nga po patungkol dito sa pinagre-resign si BP Sara sa DepEd. Ako, anong komentaryo ko doon? Go ahead. Go. Tuloy nyo yan. Kung gusto nyo, gawin nyo pang weekly. Bakit? Ayoko nang inaawat nyo ang isang tao o ang mga mamamayan o ang bayan na magsalita ng kanilang nararamdaman sa gobyerno. Hayaan nyo. Gusto nila mag-rally para tanggalin si Sara? Okay, para sa akin okay lang. Dapat ganun din kayo. Hindi nyo dapat kinukonsinti ang paglabag sa karapatan nating pangtao. Huwag nyong konsintihin na nalalabag ang konstitusyon. Kasi kung confident ka, halimbawa ako, I'm very confident na lalangawin yung rally na gagawin nila, pinagpaplanuhan nila para pag-resignin si Sara. Ako lalangawin. Sa tingin ko lalangawin yan. Kaya nga hamon ko sa inyo, gusto nyo gawin nyo ring weekly. Gusto nyo gawin nyo ring monthly. Gusto nyo isabay nyo pa sa Maisog para sabayan tayo. Di ba? Walang problema yun. Lalangawin kayo. Malakas ang loob ko magsalita. Kaya payag ako na lalangawin kayo. Na mag-rally kayo. Ngayon kayo, sinasabi nyo lalangawin ng Maisog. Di, payagan nyo, put your money where your mouth is. Ika nga. Di ba? Ang isang katulad ko, tingin ko lalangawin yung rally kay Sara. Payag ako, mag-rally kayo. Kaya nyo sabihin yung sinabi ko sa Maisog? Di ba hindi? Di ba? Hindi. Bakit? Kasi sinungaling kayo. Alam nyo nagsisinungaling kayo. Kasi alam nyo, kay teritoryo ni Marcos, tatauhin yan. Gets nyo? Alam nyo, marami yan hindi lalangawin.
Kaya hindi nyo kayang panindigan, kaya hindi nyo kayang i-connect. Parang droga lang yan eh. Sasabihin mo, hindi ka addict, takot ka magpa-drug test. Kaya yung action, hindi nagko-connect doon sa sinasabi. Diba? Kung confident ka, sige, go. Eh kayo lang naman ang takot dyan sa maisog. Ang mga Duterte, hindi naman takot sa rally nyo eh. O diba? Hindi ko, go, mag-rally kayo. Eh, nag-rally nga kayo, yung Bagoong Pilipinas eh. Tinao ba? Tatauhin lang naman kayo pag may artista. Real talk po. Oh. Oh, ituloy natin. At saka alam mo dito, binanggit pa niya. Kasi lumalabas sa bibig ng mga, kaya ako mas gusto ko sabi sa inyo nanonood ng mga kalaban eh. Yung kalaban ng katotohanan. Kasi binabanggit takot sila kasi paaatinin daw si Morales dyan sa maisug na yan. Hindi natin alam kung a-attend o hindi a-attend. But who cares? Kung umatin siya o hindi siya umatin. Kung wala kayong ginagawang masama, anong kinakatakot nyo? At kung lalangawin naman, kay umatin si Morales o hindi, eh langaw naman eh. Eh di wala rin makikinig kay Morales kasi nga nilangaw. Ano kinakatakot nyo? Eh baka naman praning kayo. Di ba? Baka kung ano-ano tinitake ninyo kaya kayo napapraning. Eh nagtatanong lang, di tayo nagbibintang ha. Kasi yung mga praning, di ba? Yan yung mga, pagka may mga tinitake ka, kasi lahat tingin mo masama. Lahat tingin mo pangit. Na, hindi, ako tatanong lang, anong tinitake nyo? Sabi dito, hindi nga nagbumura, pero addict naman. Doon na ako sa palamura. Kasi yan, binabanggit nila yan. Ako binabanggit nila, puro daw mura yan. Yung rally na yan. I may disagree doon sa pag nagsasabi ka ng mura, kasi nagkakamali din ako dyan, kaya kinukorek ko nga sarili ko dahil hindi raw maganda. So, hindi ko sinasabing perfecto ako dyan, pero ang punto rito, may tama siya eh. Halimbawa lang pipili ka ng isang leader, palamura o adik, saan ka? Pipili ka ng asawa, palamura o adik? Pipili ka ng empleyado, palamura, adik. Pipili ka ng boss, palamura o adik. Oh, kayo mga bashers, sagutin nyo ako. Wala tayong pinagbibintangan pero may punto eh. May punto. Okay? Wala tayong pinagbibintangan ng adik. Ngayon, kung adik ka, tinamaan ka, ouch! Bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Ouch ka na lang. Yung sa mga manunod ng replay, sagot nyo. Anong gusto nyo? Palamura, adik? Kasi yun ang tanong dito eh. Simple lang naman ang usapan eh. Diba? Alam mo, dapat nga nabibilib kayo sa Duterte. Hindi sila pumipili ng easy way out. Dapat natutuwa kayo. Na sumampa kayo sa teritoryo namin. Papakita ko sa inyo. Ba't di nyo itry? No, yung Bagoong Pilipinas, mag-rally kayo sa Davao. Try nyo. Di ba? Simple lang eh. Try nyo. Takot kayo, di ba? Hindi nyo kaya. Bakit? Nagkaboto kayo kasi dahil kay Sara. Real talk po yan. Alam ng lahat yan. Even your family alam yan. Kaya nga may insecurities kayo sa loob eh. Kaya nga praning kayo sa loob. Hindi, gusto nyo sa bayan. Mag-rally kayo Bagoong Pilipinas sa Davao, tapos maisog mag-rally sa Ilocos. Kaya nyo? Baka nervyusin kayo. Sabi, may hugot ang pagmumura. Ang pagpulburon, sira ang utak. Sabi dito, try nyo, walang pipigil sa inyo sa Davao. Sige, punta kayo ng Davao. Doon kayo mag-rally. Hinahamon ko pa nga kayo. Kayo mga Ensimada, takot na takot kayo sa rally ng maisog.
Kami mga DDS, nag-ahamon, mag-rally kayo. Oh, di ba, duwag kayo. Alam nyo kasi yung totoo. Alam nyo totoo. Pera-pera kasi kayo eh. Hindi ko sinasabing bayaran na kasi for the views yung mga yan. Pero iba merong bayaran, pero iba for the views.